Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Pepe. Kung saan ay meron pong isang whale o malaking investor ang bumili ng 500 billion na Pepe mula kay Binance. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Posible kayong magkaroon ng malaking price breakout dahil dito? Kaya yan, maliban po dyan, ay paano po ito makaka-apekto sa atin bilang mga investor at trader na interesado po rito kay Pepe. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang nangyari dito kay Pepe? Nitong nakarang araw ay meron pong isang malaking investor o tinatawag po nating whale ang bumili ng 500 billion na Pepe mula kay Binance. Ayon po sa on-chain data mula sa Look On-Chain, ang whale na ito ay gumawa po ng bagong crypto wallet at inilipat niya dito ang napakalaking halaga ng Pepe. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Karaniwan ay kapag may whale na bumibili ng maraming tokens, ito po ay isang indikasyon ng bullish sentiment sa market. Ibig sabihin, may malaking investor na naniniwala na tataas pa ang presyo ng Pepe. Kaya po nila ito binibili ng maramihan. At hindi lamang po yan. Ang Pepe ay tumaas na rin ng higit 10% ngayong linggo na nangangahulugang mas maraming traders ang nagpapakita ng interest dito. Sa katunayan ay mas maganda pa ang performance ni Pepe kumpara kay Bitcoin sa parehong panahon. Ngayon ay bakit po itong mahalaga? Ngayon, ang ganito po kasing klaseng whale accumulation ay isang malakas na signal sa crypto market. At bakit? Dahil kapag may isang malaking investor na bumibili ng maramihan, nagkakaroon po ng scarcity o kakulangan ng supply sa mga centralized exchanges tulad ni Binance. Ibig sabihin ay kung marami pong tao ang gustong bumili ng Pepe pero kaunti lang ang natitirang supply sa market, maring lumipad po ang presyo nito. Ayon po sa mga analyst, ito ay isang positibong senyales para sa hinaharap ng Pepe. Ang kilalang trader na si Jake Gagain ay nagbigay po ng kanyang prediction na tapos na ang bottom o pinakamababang presyo ni Pepe. At ngayon ay papasok na po ito sa isang bagong bull run. Yan, ang isa pang analyst ay si Charting Guy. Ayan, meron po siyang ibinahaging chart dito. At siya po ay nagbigay ng isang mas agresibong prediction. Ayon po sa kanya ay maaring maabot ni Pepe ang presyong 30 digits 12. At yan po ay sa susunod na buwan gamit ang Fibonacci levels na tinatawag po na 2.16, 2.618 na extension. Kaya yan, tindi po ng kanyang prediction, napaka-agresibo. Ngayon ay totoo nga ba talagang may malaking price breakout? Dahil sa malaking pagbili ng whale ay nagkaroon po ng positibong epekto sa presyo ni Pepe. Ngunit may ilan ding nagsasabi na dapat maging maingat pa rin tayo. Una, kahit na tumaas po ang presyo ni Pepe, mayroon pa rin tinatawag na market volatility. Ibig sabihin ay posibleng magkaroon pa rin ng mga biglaang pagbaba ng presyo, lalo na maraming traders ang magbenta ng kanilang Pepe para makapag-take profit. Pangalawa, ang Pepe po ay isang meme coin, kaya ito ay lubhang naapektuhan ng hype at market sentiment. At kapag bumaba po ang interest ng mga tao rito, maaring bumagsak din ang presyo nito sa isang iglap lamang. Gayunpaman ay kung magpapatuloy po ang pagbili ng mga malalaking investors tulad po ng whales, maaring magkaroon pa rin po ng sustained bullish momentum para kay Pepe. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang posibleng epekto nito at ang aking sariling opinion tungkol dito. Una ay kung totoo nga ang sinasabi ng mga analyst na magkakaroon ng bull run itong si Pepe, maaring ito po ang isang magandang pagkakataon para makapasok po tayo sa tamang presyo. Ngunit tandaan po natin na ang tamang pag-aaral at saka risk management ay mahalaga. Pangalawa, dahil sa isang meme coin itong si Pepe, ito po ay lubhang volatile.
Huwag po tayong basta-basta pumasok ng hindi natin nauunawaan ang risk. Hindi porket bumili ang isang whale ay dapat na tayong sumabay agad-agad. Pangatlo, kung balak mong sumali sa trend na ito, mas mainam na pag-aralan ang trading indicators tulad po ng Fibonacci levels at saka mga support resistance levels. Huwag din kalimutang maglagay ng stop loss para protektahan ang ating puhunan. Ayan, para po sa mga nag-futures or derivatives trading. Panghuli ay maraming traders ang napapahamak dahil sa FOMO or ito po yung fear of missing out. Laging pag-aralan muna ang market at huwag pong basta-basta mag-invest dahil lang sa excitement. At ayan, sa kabuuan ay ang malaking pagbili po ng whale dito kay Pepe ay isang magandang indikasyon na may nakikita silang potensyal sa hinaharap. Ngunit dahil ito po ay isang meme coin, ang paggalaw po ng presyo nito ay lubhang nakadepende sa hype at saka market sentiment. Kung ikaw po ay isang short-term trader, maaaring magkaroon po ng magandang oportunidad sa mga susunod na linggo, lalo na kung magpapatuloy po ang kanyang bullish momentum. Ngunit kung ikaw naman ay isang long-term investor, mas mainam po na pag-aralan kung talagang solid use case, kung may solid use case itong si Pepe o kung ito ay isang panandaliang hype lamang. Sa uli, ang desisyon ay nasa iyo. Maging matalino, mag-research po ng mabuti at huwag mag-invest nang hindi mo kayang mawala. Tandaan, ang crypto market ay puno ng oportunidad, pero dapat alam natin kung paano po ito laruin ng matalino. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.